So, hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron lang akong i-share sa inyo. Bali, meron tayong nabili dito, isang upright na chiller. Yan, bali may storage siya ng repair ito. Pinalitan niya yung evaporator, yan Bali na-convert na sa tubo. Bali, ang tama siguro nung una nito is evaporator hindi lumalamig, kaya kinonvert nila sa ganito. Naka copper tube, yan hanggang itaas ang conversion ng copper tube natin yan. Tapos ito naman yung kapilya niya, yan Ang issue nito is hindi lumalamig. Bali na convert na pero hindi pa rin lumalamig. Kaya trace namin baka may problema sa kanyang condenser na rin. Naka-convert na siya sa copper tube, 1/4 na ginamit. Ayan, chiller. Nabili natin, yan. So na-leg test namin dito, parang wala naman siyang butas, yan Electis ko na yan pero wala pang butas. Yan, bali napalitan na rin ng pinalitan ng filter at pinalitan ng bagong ito, capillary tube. So gagawin natin ngayon is palitan natin siya ng plate, yung evaporator. Pero gumagana yung kanyang compressor at hindi siya lumalamig. At ito, hindi na umaalog yung kanyang filter, ibig sabihin puno ng langis sa loob yan. Kapag hindi nakalog, ganito. Yan, walang kalog, hindi kumakalog yung filter, ibig sabihin loaded lang ng langis sa loob or may problema itong filter natin, kaya hindi lumalamig. Pero all in all, wala naman siyang butas, kasi imposibleng magkaroon ng problema sa evaporator kasi na-convert na. So ang magiging problema lang nito yung kanyang condenser side. So wala namang leak sa condenser side kasi yan, meron na siyang meron tayong karga sa high side ako marka 200. So walang problema yung ating evaporator at condenser. So hindi lang siya lumalamig kaya bininta na lang uli. So convert na lang natin yung kanyang evaporator side. Ito. Convert natin sa plate para maganda tingnan. Yung ganitong klase ng design pwede din naman to, kaya lang medyo masagwa tingnan. Kaya nga pinapull out ko yung isa doon. Labas yun Yun. Yan, pinapull out ko yung plate para ilagay natin. Yun, natanggal. Yan ang isang plate, ilalagay natin dito. Yung plate na yan. So mamaya makikita nyo. So dito tayo sa shop. Yan. Okay, so mamaya panoorin nyo na lang kapag natapos na nating i-set up. Panoorin nyo na lang mamaya kung paano mag-convert. Sa hindi pa nakakaalam kasi yung iba yung ganito alam na nila, pero yung iba pa hindi pa nila alam yung pag-convert ng ibang plate. So mamaya titingnan natin, papakita natin sa inyo. Yan Pero pwede rin naman yung ganito. Pero mas mainam na pagka mag-repair tayo ng ganito yung plate para hindi ganong mag-defrost. Kasi pag ganito, pag magmatay yung kanyang, ito yung pinaka-sensor natin, pag namatay yung pita natin ito, yan, ito yung pinaka-pitan, yan, thermostat sensor. Pagka yan ay nakadetect ng lamig, so mamamatay yan. Madaling mag-defrost yung ganito, madaling mag-defrost kumpara sa mga plate, at mas mabilis lumamig yung plate para dito kasi namumuo doon sa plate yung yelo, kaya matagal siya mag-defrost. Yung mga ganito, maganda rin siya, pero pagka namatay yung ating thermostat at namatay yung compressor, ang tendency yung ating copper tube, so madaling mahulog yung mga ice, kaya yun. At kung napapansin nyo, hindi nakadikit ng mabuti, yan So hindi makakapit yung ice dito sa pinaka dingding, kaya dapat yung paggawa nito is ganito, nakalapat na mabuti para yung lamig ng tubo is pupunta dito sa plate, sa dingding, para yun ang kapitan niya sa pagtagal ng paglamig, yan, para kumapit yung ice dito. So pag ganitong klase ng gawa, pangit yan, hindi yan advisable talaga. So mamaya yun, bali na pull out na, pull out pa, yan pull out yan. Okay, so papakita na natin mamaya at
Tingnan natin. So ayan mga ka-DIY, bali pinull out ko na tong ano, evaporator natin. Yan. Nagputo lang tayo dyan, yung pinakahuli yung ginamit ko, yung merong accumulator, ito yon. Yan dito. Dito bali yan, na-plasing ko na yan kasi nilagyan ko siya ng access valve dito, yan o. Na-plasing ko na yan, tapos na-i-flat ko na yan, ano. Na-i-flat na. So dati yan liter C, ngayon is naka-flat na. Kasi yan ilalagay natin doon sa ano, pinaka-evaporator natin yan. Kasama yung accumulator. Pwede rin namang wala to. Pwede meron, pwedeng wala ang accumulator. Yan. Dito padadaanin yan. Yan. Tapos i-screw na lang natin to doon sa pader ng pinaka-chiller natin. So yan lang yung itsura. Tapos dito, yan. Ayan, nagbutas na ako dito, yun oh. May butas na yan dati. So diyan na lang natin ibutasan rin. Papuntang ilalim para diyan yung evaporator natin. Ayan, binila natin panibagong kapilyari kasi yung kapilyari natin, ilalagay yung kapilyari dito na side. Tatanggalin to para ito yung simula ng lamig kasi kung saan ang nakapilyari nandun yung lamig natin. Yan, lagyan natin ang kapilyari ito. Tatanggalin ko lang mamaya kasi na-flashing ko na. Yan, bali ginamit natin yung pang-flashing natin. Yan. Para may flashing to at para walang dumi. Kasi matagal na stock yung pressure na yon, yung kanina yun oh. Yan, matagal na stock yan. Yan, matagal na stock kaya pinasing muna natin. Tapos yun pinakalagay, ito yung ilalagay din na pinaka-evaporator o yung yung lumalamig sa chiller, ito na. Okay, so mamaya ikakabit natin to. So kulang na lang ay kapilyari tube. Okay, update na lang natin mamaya. So ayan ang mga ka-DIY, bali tapos na natin i-set up yung ating plate. So ito malamig na. Ito meron tayong temperature dito sa labas nakasabit, yan oh. Nasa 2.2 degree na. Kasi yung ating chiller is ano lang naman to, kahit maka 3 lang tayo, okay na. Ito nababot na siya ng 2.2. So pinapalamig pa natin ng mabuti. So bababa pa yan. Titingnan natin mamaya kasi observation pa lang, pero yan oh, nagpapawis na at saka yan, nagpapawis na, ibig sabihin malamig na. Yan oh, nagmumuwis na yung ano niya, yan oh. Sa sobrang lamig. Yan. So yan yung setup natin ng bagong evaporator. Kasi yung isang evaporator yon, papansin nyo, yun oh. Nakasabit na yun oh. Yan, nakasabit na, yan, tinanggal natin. Yan. Okay, tapos dito sa likod, ayan. Ito yung kanyang kapilyari tube. Yan. Pinalitan natin ng kapilyari tube, yan, pinaikot lang muna natin. Pero pwede na naman paikutin to dito sa ano, low side natin, dito natin paikutin sa tubo. Kaso dito ko lang nilagay. Pinalitan natin ng bagong filter dryer. So goods na. Yan, maganda yung ano, maganda yung lamig. Tama lang yung init ng ano natin. Yan, kapag sobrang init ito, mag-recoil kayo at saka sobrang init, ibig sabihin kulang ang inyong condenser. So kailangan i-upgrade ang condenser. Kailangan magdagdag kapag sobrang init ito. Yan, sa mga nagko-convert. So kapag sobrang init ang kapilyari, ibig sabihin kulang ka ng kulang ka ng condenser kapag sobrang init ang kapilyari. Ganito lang, medyo maligam-gam lang, okay na siya. So goods yan. So yan lang pinaka ano natin, set up. Yan, hindi na ako nagbago nito ng condenser kasi nga ito na yung dati. Bali convert na rin ng ibang technician. So goods naman siya. At dito sa loob, yan, malamig na oh. Yan. Yan, ayos na ng lamig. Yan, umuusok na. Yan oh, umuusok sa bulang lamig oh. Tapos dito, yan, nagigilo na siya. Nagigilo na. Yan, dito yung pinaka-kapilyari natin, yan oh. Pinaikot ko yung kapilyari dito. Pinalusot kasi hindi pa ito na-fix yan, oh. Hindi pa fix yan. Tapos ginamit natin yung accumulator, so dito lang pinagapang hanggang dito. So yun ang pinaka-design yan, yan oh. Yan. Tapos ito, pinturahan na lang natin. Itong dulo ng thermostat, yan kung nilagay man ng itaas. Yan. Okay. So yan, observation pa rin yan. Pero malamig na.
Ayan, kung nakikita nyo yung itsura ng salamin o glass, talaga nagpapag, ibig sabihin maganda yung kondisyon o cooling system ng ating conversion. So yun lang, pipix na lang natin to. Yan, pipix na lang yan, tapos sa repaint. So tapos na yung ating chiller, malamig na. Yan, yung iba dito nakuha na rin nung isang araw, nabili na. Yan, ito yung ating shop dito sa Boracay. Yan o. Yan. Boss, kaway. Yan, ang magiting natin na partner technician. Yan, so hanggang dito na lang guys yung ating video tutorial. Maraming salamat sa inyong panonood. Okay, this is GM Tutorial. Bye bye.